Halaka mga kababayan, BP Sara Duterte may matinding hamon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako mga kababayan, ito na. Basahin natin. Sabi dito, BP Sara kay Marcos Jr., sumailalim ka sa drug test. Sabi pa, dapat pag merong challenge na ganyan ay isubmit mo agad ang sarili mo for a drug test. Lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng droga. Halaka mga kababayan. Ito pa ang buong pahayag. Sabi, sumailalim ka sa drug test. Nanawagan si BP Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. ng agarang hair follicle drug test kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senador Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marijuana ang unang pamilya. Ayon kay BP Sara, karapatan ng sambayanang Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Sabi pa dito, sa kanyang pahayag, diretsong hinamon ng Vice Presidente ang Pangulo. Sabi pa, dapat pag merong challenge na ganyan ay isubmit mo agad ang sarili mo, Marcos Jr., for a drug test. Lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng droga. Ayan yung pahayag ni BP Sara Duterte, no? Sabi pa dito, giit ni BP Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Sabi pa, tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat, wala dapat special treatment at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sabi pa dito, nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyon kaugnay sa sinasabing paggamit ng illegal na droga, isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni FPRRD, Senator Amy at mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. Para kay BP Sara Duterte, simple lang ang punto. Kung malinis, ipakita. Kung walang tinatago, magpates. At higit sa lahat, huwag gawing tanga ang sambayanan. Ayan po yung buong pahayag ni BP Sara Duterte, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito? So panoorin din natin mga kababayan yung buong video, no? Ay yung buong pahayag niya. Ito may video. Maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate competence mo to lead. So, dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Kung maalala niyo, ayun mga kababayan, yun yung sabi ni BP Sara Duterte, no? So, balikan natin dito. Tingnan natin yung mga comment dito, no? Sabi dito, and if positive, he should formally relegate his position to the next in line and submit himself for rehabilitation. This has to give way for peaceful turnover of position. Palagay ko si BP Sara pagka
Hinamon niya ng ganito, magpapadrug test agad yan. Alam ko nagpa-drug test na to mga kababayan si VP Sara. So, sana kung para transparent talaga, gawan ni BBM yung panawagan ng taong bayan para talagang wala masabi sa kanya kung hindi talaga tunay yung paratang sa kanya ng kanyang kapatid na si Senator Amy, gawin niya yung nararapat, yung panawagan ng tao na magpa-hair follicle test kasi syempre yan kumbaga maraming nga nagsasabi nawawala yung tiwala sa'yo kasi yung bintang sa'yo hindi mo pinapatunayan na kung hindi totoo yung bintang sa'yo dapat gawin mo yung hamon kasi mismong kapatid mo na yung nagsabi sa'yo para alam ng taong bayan na wala ka talagang tinatago. Sabi pa dito, Margie Balbalosa, drug test for transparency. Robin, Ochoco, kami mga seafarer bago sumampa sa barko may drug test compulsory yan sa OFW, lahat yan dapat sagot. Ayan. Desperate move ng mga gustong matigil ang investigasyon sa korupsyon dahil mababago na ang sistema at may hirapan ng kumita ng malaki ang mga politiko dahil pag nagkataon gagawin nila lahat para dayain ang drug test. Kaya wag ka pumayag, PBBM. Paano dadayain? Gusto lang naman malaman ng tao. Kapatid na yung nagsabi. Sabi dito, Elena Castillo, same dialogue. Wala bang iba? Mukhang pinasok na to ng trolls yung account ni Ang Balita ngayon. Hindi kung sino-sino ang tao lang ang mga humbling ng drug test. Sabi ni Rocky Michelle Pinero, at dapat siya sumailalim sa psychiatric test. Food, ayan. So, yan po yun mga kababayan, yung hamon ni VP Sara Duterte. Tingnan din natin mga kababayan yung meron ditong post si Ang Balita ngayon na nagpa-drug test si si Pulong. Ayan. Kung Pulong Duterte sumailalim sa hair follicle drug testing, hinamon si Marcos Jr. na magpa-drug test na rin. Ayan. Sabi dito sa buong ulat. Kung Pulong Duterte na noon ay sumailalim sa hair follicle drug testing, hinamon si Marcos Jr. na magpa-drug test na rin. Hinamon ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte sa hair follicle drug testing si Pangulong Marcos Jr. at ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Matapos ibunyag ni Senador Amy Marcos ang umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid na si Marcos Jr. Ayon sa kongresista, kailangan na raw malaman ng publiko ang katotohanan lalo't ang mga anak at kinabukasan ng bawat Pilipino ang nakasalalay. Hindi rin daw ito personal, kundi para sa transparency at integridad sa pamahalaan. Sinabi pa ni Pulong na matagal na nilang isinusulong ng Kongreso ang hair follicle drug testing para sa lahat ng opisyal ng gobyerno dahil mas tiyak at mas hindi nalulusutan ang ganitong klaseng pagsusuri. So tama mga kababayan, di ba? Ayan na. Nagpa-hair follicle test na si Pulong. Di ba? Ayan, sabi ni Koji Reed, kasi alam niya na ang result. Positive, ayan. Danny Buticario, technique ni Pulong para hindi matutukan muna ang 51 billion sa isang district. Ayan mga kababayan. Daming dito mga trolls, pinasok na rin ng trolls ang account niyang Balita ngayon
Sabi, grabing brainwash sa mainstream media. Biktima ng mainstream media, mas may alam ka pa kaysa sa mga Dabawenyo. Grabe, IPTU. Dapat talagang magpa-drug test si Pulong. Akalain mo ba naman? Nanhabol siya ng may dalang itak na isang alalay niya samantalang si Marcos ay wala pang balita na naging violent. Ayun sabi ni Flor Tinaya. Daming fake account dito. Oh. Tingnan natin yung nito. Yung followers. Hindi mo kita. 2.1. Ay, hindi to fake. Tunay. Tunay siya. Ito. Ito malamang. Ayan, 826 friends, oh. Fake. Yan, magaganyan, guys. No? Marami pong mga iba nga 25 friends lang, 30. So ayun po mga kababayan, mag-comment kayo dito sa hamon ni VP Sara Duterte at ni Kong Pulong Duterte dito kay PBBM na magpa-hair follicle drug test para sa transparency at integridad ng bawat mamamayang Pilipino na gusto rin nilang malaman. So yun, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe at sa bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.